Minamahal kong kapatid, kay Kristo ay pinagdiriwang ng inang simbahan ang araw nito bilang kapistahan ni San Jose na tinaguri ang manggagawa. Napakaganda at sadyang makahulugan para sa ating lahat. Ang araw na ito, Mayo 1. Bilang may tayo pong lahat ay manggagawa rin. Ikaw at ako ay manggagawa sa ubasan ng Panginoong Diyos. Meron pong ipinagagawa sa atin ang Diyos. Gawain na sadyang para sa atin, nilaan para sa iyo, na ikaw lamang ang makakagawa. Nais ang Panginoon na ikaw at ako ay magtagumpay. Kalooban ng Diyos na tayo ay mamunga, makaani siya mula sa atin. San Jose, San Jose, kasing dakila ng mawa, sa simbahay lagi kang nagbabantay, ang butihing gabay sa lupa ni Jesucristong binaraki, o San
hello. Hello, song. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Ryan Salvacion. Sabayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ating pong ipinagdiriwang ngayon ang linggo ng Pentecostes, ang dakilang kapistahan ng Espiritu Santo at siya rin pong ating pagdiriwang ng pagsilang ng Simbahang Katolika. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ng kalooban ng tanan noong ang mabuting balita'y simulang ipangaral sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Inilalarawan ni San Lucas ang pagbagbaba ng Espiritu Santo sa waring mga dilang apoy na nananatili sa mga apostol. Ito rin ang tanda ng pagsilang ng simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma. Maging mga Hudyo at mga naaakit sa Hudaismo, may mga taga-Kreta at Arabia parito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon talayong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon talayong baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. Sa Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon talayong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon talayong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha
ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana namay ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y susuguin, o talayong mahuli. Espiritu mo'y suguin, oo, tanayong bahuli. Inaanyayahan tayo ni San Pablo na sundin ang pangunguna ng Espiritu at hindi ang laman. Kung magiging tapat tayo sa mga gawain ng Espiritu, makakamtan natin ang ganap na kapayapaan sa ating puso. Pagbasa mula sa unang sulat na Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung di siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't ibang ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay bininyagan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, isa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hodyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan ng isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa. Kaibigat patnubay sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alap, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay, sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama,
at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ang magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Paparangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal na kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. At ito rin po ang huling araw sa panahon ng pagkabuhay. Bukas po ay babalik na po tayo sa karaniwang panahon ng simbahan. Napaka-importante po ng dakilang kapistahan ng Pentecostes para sa ating lahat. Dahil dito po pinagdiriwang natin unang-una ang Espiritu Santo at pangalawa ang sinasabi nating pagsilang o ang kaarawan ng simbahang Katolika. Bakit ho ba kaarawan ng simbahang Katolika? Our reflection for today would zero in on that explanation. Now, ang salitang Pentecostes po, ang ibig sabihin ay 50th, ika-50. Okay? Ika-50 ng ano? If you try to count from Easter Sunday to Pentecost, Pentecost Sunday is the 50th day from the moment of the celebration of the resurrection of the Lord. At ang Pentecostes is actually a Jewish festival, isang pagdiriwang ng mga Hudyo. So, meron pong napaka-importanting pagdiriwang ng mga Hudyo, yung tinatawag pong Paskwa, Pisak, or Passover. Ang Passover po, o yung Paskwa, ay pagdiriwang po ng mga Hudyo na kung saan kanilang inaalala ang pagliligtas ng Diyos mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto at sila po ay ginawang bansa ng Diyos. Okay? So from slavery to Egypt, God saved them and made them the nation of Israel. Yan po yung ipinagdiriwang nila sa araw ng Paskwa, the feast of the Passover. Ngayon po, nagkaroon ng isang bagong Paskwa, New Passover para sa ating mga Kristiyano. Kasi po, sa pagdiriwang ng Paskwa ng mga Hudyo, ano ba yung nangyari? Ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakasakit at namatay sa krus at muling nabuhay mula sa mga patay. Ngayon, mas importanteng klase ng Paskwa, a new and definitive Passover. Kasi kung sa una, ang Paskwa ay pagdiriwang ng pagliligtas ng Diyos sa pagkaalipin ng mga Hudyo doon sa lugar ng Ehipto at sila ay ginawang bansa ng Diyos. Ngayon naman po, ang nangyari sa bagong Paskwa, ang Paskwa ni Kristo, tayo po ay iniligtas ni Kristo mula sa alipin ng pagkakasala, ng paghihirap at ng kamatayan. At binigyan po tayo ng bagong buhay dahil sa kanyang muling pagkabuhay, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Okay? You see, a more important kind of Passover. Now, 50 days after the Jewish Passover, yan po yung pagdiriwang ng Pentecostes. Kaya nga ho Pentecostes because it's the 50th day. Now, ano ho ba yung ipinagdiriwang ng mga Hudyo sa araw ng Pentecostes? Dalawang bagay po. Unang-una, yung pagbibigay ng Diyos kay Moises ng 10 utos, the 10 Commandments. Okay? Yung pangalawa na ipinagdiriwang nila
ay ang Wheat Harvest Festival, yung pag-aani ng trigo. Bakit ho ba napaka-importante ng pagdiriwang ng pag-aani ng trigo? Kasi meron kang inaani dahil meron kang tinanim. Meron kang tinanim dahil meron kang lupang tinataniman. Ibig sabihin, ang mga Hudyo ay binigyan na ng Diyos ng lupa para sila ay maging bansa. Because you cannot be a nation kung wala kang ng dalawang ito. First, constitution, the basic law of the land. Second, kailangan mo ng lupa para maging isa kang totoong bansa. At yan po ang binigay ng Diyos sa mga Hudyo. Unang-una, the Ten Commandments. Because it is the constitution of Israel. It is the basic law of the land. Okay? Pangalawa, binigyan sila ng lupa. Ang lupain ng Kanaan ay binigay ng Diyos sa mga Hudyo para ito ay maging kanilang lupain na kung sila ay maninirahan. So you see the point? Ang mga Hudyo ipinagdiriwang sa Pentecostes na sila ay ginawang bayan, ginawang bansa ng Diyos. Now sa bagong Pentecostes, 50 days after the resurrection of Jesus, ano naman po ang mas magandang ibinigay ng Diyos, hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng mga tao. Unang-una po, hindi na lang po 10 Commandments ang ibinigay. Ang ibinigay na po ngayon ay ang Espiritu Santo. God Himself gives Himself to us. Ang Espiritu Santo na mismo ang ibinigay ng Diyos. Okay? So, how did it happen? The Holy Spirit descended like tongues of fire to Mama Mary and the apostles. And because of that, they were given the strength and the courage to proclaim, ipangaral sa mga tao na si Kristo ay muling nabuhay sa mga patay. And that is the good news, na nailigtas na tayo ng Diyos mula sa kapahamakan ng pagkakasala at kamatayan dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo. So yan po yung ipinangaral ng mga apostol sa araw ng Pentecostes. At dyan po nagsisimula ang misyon ng simbahan na ang salita ng Diyos ay mapalaganap sa buong daigdig, na kung sino man po ang tatanggap sa mabuting balita ay magiging anak ng Diyos, magiging kaanib ng simbahan, magiging kaanib ng kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. So yun po yung ibinibigay sa atin, ang Espiritu Santo at ang simbahan na bagong bayan ng Diyos. Okay? So that's why this is our celebration. Dahil tayo pong lahat ay naging miyembro, kaanib ng simbahang Katolika dahil sa Espiritu Santo, dahil sa pangangaral ng mga apostol ng mabuting balita. That's why it is called the birthday of the church. So my dear brothers and sisters, napaka-importante po nito na ating pong pagnilayan ang katotohanan ng Espiritu Santo ay talagang nananahan sa atin. In the words of St. Paul, we are the temples of the Holy Spirit. And when is the moment that like the apostles and Mama Mary, natanggap po natin ang Espiritu Santo na siya ay nanahan sa atin? Dalawang beses po, very concrete events in our lives. Number one po, sa binyag. Kapag ang tao ay binibinyagan, ang Espiritu Santo ay nananahan, ginagawang templo ang isang tao. The person becomes a temple of the Holy Spirit. And so the Spirit resides in that person, making that person a child of God, a follower of Christ. Pangalawang pagkakataon, sakramento ng kumpil. Sa panahon na tayo ay tumatanggap ng sakramento ng kumpil, pinapalakas tayo ng Espiritu Santo, binibigyan tayo ng lakas para maging mga tagasunod ni Kristo. Kaya nga sinasabi sa atin, confirmation makes us soldiers of Christ. We become more courageous, more persevering in following Christ because the Holy Spirit gives us His gifts para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. In other words, the Holy Spirit is in us. And
tinanggap na po natin ang Espiritu Santo. Binago na po tayo ng Espiritu Santo para tayo makapamuhay ng buhay ng kabanalan. So in other words, we should make our lives worthy of our calling as Christians, as children of God, as people who are temples of the Holy Spirit. Kaya nga po, yung dapat natin gawin sa buhay natin ay palaging gawin ang tama. Kung anong makakabuti sa kapwa, ang magmahal, ang pamumuhay na nakasentro sa pag-iibigan. Dahil ang Espiritu Santo ay ginawa na po tayong lahat na kanyang templo. In other words, this is a privilege that was been given to each one of us. That at the end of the day, my dear brothers and sisters, ang pinaka-importanting regalo, pinaka-importanting handog na ibinigay ng Diyos sa ating lahat ay ang kanyang sarili, ang kanyang espiritu. That's why, let us rejoice today. Dapat po tayong magsaya, magdiwang ng Espiritu Santo ay binigay na po sa ating lahat at binago na po tayo ng Diyos. Ginawa niya na po tayong kanyang mga anak, mga banal, at lahat po tayo ay ginawa ng Diyos para makapiling niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doong magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ng simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang marelihiyoso at relihiyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makamit nawa ang lahat ng mga yumao ang tunay na kapayapaan sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay siniwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawang naghalad ng iyong katapatan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos, niyang itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan na iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha, nagkakaisang diwa, kaya kaysa ng manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San ni Francisco naming Papa, at ni Roberto naming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay, na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuluyan sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng takapagligtas naming Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
At huwag ang aming pagkakasala, pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Magsiupo po. Mga paalala at paanyaya, sa darating na Sabado, May 25, atin pong gaganapin ang unang gawain sa pagdiriwang ng ika-50 taong anibersaryo ng ating parokya, ang takbo laro at bingo bonanza. Ang lahat ay inaanyayahan na makiisa sa mga sumusunod na gawain. Ika-6 ng umaga, misa ng pasasalamat sa Plaza Riverbank Center. Ika-7 ng umaga, State of the Parish Address ng Kura Paroko. Ika-8 ng umaga, Fan Run. Ika-6 ng hapon, Bingo Bonanza sa Tuason Basketball Court. Sa mga nais pong sumali sa Fan Run at Bingo Bonanza, maaari po kayong makabili ng ticket at cards sa labas ng ating simbahan o makipag-ugnayan po sa miyembro ng Youth Ministry. Ang San Jose Manggagawa Paris Catholic Charismatic Community ay nag-aanyaya sa kanilang gagawing Diocesan Mass and Healing sa ika-9 ng Hunyo 2024 sa ganap na ika-11 at kalahati ng umaga dito sa ating parokya. Maraming salamat po. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mong iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan, ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaling Espiritu Santo at ang aming pinagsaluan sa pagdiriwang nito ay magdulot ng pagunlad sa pamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.
mahal kong kapatid, kay Kristo ay pinagdiriwang ng ilang simbahan ang araw nito bilang kapistahan ni San Jose na tinaguriang manggagawa. Napakaganda at sadyang makahulugan para sa ating lahat ang araw na ito, Mayo 1. Bilang mananampalataya at mamayan, tayo pong lahat ay manggagawa rin. Ikaw at ako ay manggagawa sa ubasan ng Panginoong Diyos. Meron pong ipinagagawa sa atin ang Diyos. Gawain na sadyang para sa atin, nilaan para sa iyo, na ikaw lamang ang makakagawa. Nais ang Panginoon na ikaw at ako ay magtagumpay. Kalooban ng Diyos na tayo ay mamunga, makaani siya mula sa atin. San Jose, San Jose, pinta kasing dakila ng manggagawa, sa simbahay lagi kang nagbabantay, amang butihin gabay sa lupa, ni Jesu Kristong dinarakila.